Ngayong Pebrero 23, 2026, formal nang sinimulan sa The Hague ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa International Criminal Court prosecutors, si Duterte ay may pananagutan sa mga krimen laban sa sangkatauhan mula 2011 hanggang 2019. Ipinapakita ng ebidensya na ang mga pamamaslang ay sistematiko at koordinado na isinagawa ng may kaalaman ng pamahalaan. Itinatanggi naman ng kampo ni Duterte ang jurisdiksyon ng korte, binibigyang diin na umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Para sa kanila, ang kaso ay pampulitikang pag-uusig, may halong irregularidad at dapat sanay saklaw ng mga korte sa Pilipinas. Tinawag pa ng ilan itong uri ng legal kidnapping na lumalampas sa tamang proseso ng bansa. Ang pagdinig ay nagbubukas ng tanong. Ang korte ba ay tagapagtanggol laban sa impunity o banyagang institusyon na nakikialam sa pambansang usapin? Kung makumpirma ang kaso, magiging makasaysayan ito bilang kauna-unahang dating pinuno ng Estado ng Pilipinas na lilitisin sa banyagang hukuman. Sa pandaigdigang politika, ito ay pagsubok sa kredibilidad ng International Court. Kung magtagumpay, lalakas ang prinsipyo na walang leader ang higit sa batas internasyonal. Kung mabigo, lalakas ang paniniwala na ang International Court ay pumipili lamang ng mahihina at pinapalampas ang makapangyarihan. Ikaw, ano ang masasabi mo? May karapatan ba ang mga banyaga na litisin ang isang Filipino o leader ng Pilipinas gayong may umiiral na sariling hukuman o soberaniya ang Pilipinas? Sang-ayon ka ba na makialam ang ibang bansa sakaling may pang-abuso ang mga politiko o leader ng bansa sa karapatang pantao kahit ganap na umiiral ang konstitusyon at hindi ito paralisado? Mag-comment ka upang marinig ang iyong tinig sa Pilipinas at buong daigdig.